ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseyo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanilang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi mababagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang makakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak. Sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Dito sa ating ebanghelyo, itong mga eskriba at pariseyo, medyo umangal kay Jesus. Marahil napansin nila, itong mga alagad ni Jesus ay parang hindi nag-aayuno. Marahil lagi nilang nakikita na kumakain, laging nasa handaan. O may kilala ba kayong taong laging kumakain? Do you know what is fasting? Alam natin yung fasting, pag-aayuno, di ba? Yung you are abstaining from foods, from eating a lot. Itong pag-aayuno, isa sa tatlong religious duties ng mga Hudyo, along with prayer and almsgiving, na ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma, di ba? Nag-aayuno tayo, we are doing almsgiving, and we are doing also a lot of prayer. Hindi naman sa ayaw nilang mag-ayuno. Jesus gave a simple explanation. May oras, may panahon sa pagpa-fasting, pag-aayuno, at merong ding panahon sa pagpipiesta, feasting. Fasting and feasting. Totoo naman, magpa-fasting ka pa kapag birthday mo, dapat magdiwang kapag birthday. Magpa-fasting ka ba kapag may pista? Dapat magkainan. Pero sabi ni Jesus, darating din ang panahon ng pag-aayuno when the bridegroom is taken away from them. Kaya tuwing mahal na araw, nag-aayuno tayo kasi ginugunita natin yung paghihirap, kamatayan ni Jesus. Yun ang panahon na kung saan kinuha, no? Pinatay na napas lang ang ating Panginoon. Kaya doon tayo nagpa-fasting. Ito yung sinasabi ni Jesus na may tamang panahon sa lahat. Gustong baguhin ni Jesus ang kanilang pananaw. To walk with Jesus is to experience a whole new joy of relationship. Jesus goes to warn his disciples about the problem of having close-minded, yung sarado yung isip, yung ayaw matuto sa mga bagong pamamaraan. Kaya gumamit si Jesus ng talinghaga na pamilyar sa kanila, yung new and old wineskins. Sa panahon at lugar ni Jesus, karamihan sa kanila umiinom ng mga alak. Palainom sila ng alak mula sa katas ng ubas. At ang linalagyan nila ay hindi nakabote. Sa atin ngayon, nakabote ng mga alak natin. The wine is stored in wineskins. No? Yung bagong alak dapat daw ilagay sa bagong wineskin. Bakit? Kasi it will exert gases, pressure. Kaya kapag lumang linagyan,
hindi sasabog dahil hindi na siya masyadong elastic. Dahil may mga gases na that will put pressure on the wine skins. Bakit itong ginamit ni Jesus? Ano bang ibig sabihin nito? Are we to reject the old in place of the new ones? Sometimes, the old is good, di ba? Okay naman yung mga luma nating pamamaraan. Pero bakit ginamit ito ni Jesus? May mga tao, ang passion nila ay mangolekta ng mga antiques, yung mga luma. No? Not for functional reasons, but for aesthetics. Binibili nila kasi gusto nila. For aesthetics, gusto nilang i-display o gusto nilang for collection. Meron namang iba ayaw ng luma. Kahit nga tayo, pag may bagong model ng iPhone, ako maraming bumibili agad na iPhone kahit okay pa yung kanilang cellphone. No? Kasi talagang dun sila sa mga bago. O kaya sa computer o sa kotse. No? Mga luxury cars. What is that? No? Drives us to be up to date in some aspects of our lives and yet happy with an old in others. Sa Ebanghelyo ngayon, nagpapaalala sa atin na minsan kailangan nating baguhin, palitan ang luma. There are times when we no longer need the old ways of doing things as we have new developments in society. Yung mga nagtatrabaho nung 80s and 90s, nakaranas ng pagpasok ng computers and cellphones. Nako, ibang-iba na ngayon. Dati-rate, ano yung ginagamit natin? WordPerfect, WordStar, no? Ay ngayon, nako, ang dami-dami sa technology. Access to information has been revolutionized to the use of internet. Gusto ko ipasok dito yung tinatawag na AI. Narinig nyo na yung AI, Artificial Intelligence. Napakabilis ng pag-unlad ng machine learning, artificial intelligence. At unti-unting naapektuhan ang ating natural na talino. Sa AI, ang bilis. Ang dami-dami, nako, ma-enjoy ka. Isang click mo lang sa cellphone mo, naglalagay ka lang ng subject, padadalhan ka ng mga reels and choices. Ibang ang mga pare, ginagamit nila, sinusubukan nilang AI kapag gumawa ng homily. Talagang ang ganda ng homilya. Kasi may mga parang nakapag-research, no? Ang dami-daming pagpipilian. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda ito, no? Natatalo lang ng machines ang pag-iisip. Habang tumatalino ang makina, parang nagiging bobo ang tao. I'm not saying na walang pong magandang idudulot ang AI. Hindi po. In fact, AI, meron ding tulong sa atin. I think it's also a blessing. Yung ethical aspect ang concern ng simbahan. Alam niyo ba, habang nagpa-Facebook tayo, we don't realize na ina-analyze ng Meta yung data na pinapanood natin. Kung anong binibili natin, kung anong ino-order natin, kung anong pinapakinggan natin, at kung anong pinapanood natin. No? Pinoprocess ng machine, ng artificial intelligence. And they can preempt what you want. The little that we know, pinifeed na tayo ng machine and we are manipulated, controlled by the machines. Meron ng bago lang, naging sa States, di ba? Ano nyo na yun, na nagpakamatay yung bata? Dahil ang ginawa niyang kausap niya lagi ay yung machines. No? Talaga nagkaroon sila, nadala sa korte kasi nung nabuksan, yung parents yung kanyang cellphones, doon pala siya, parang doon siya nagko-confess. Parang yun ang ginawa niyang spiritual director o tawag-tawag natin, di ba spiritual director siguro? Parang kanyang confidante. No? At doon, sabi ng AI, magpakamatay. Magpakamatay yung bata. So, we are preempt. And little that we know, pinipid ng machine. We are manipulated, controlled by machine. Eventually, surrender ang ating natural intelligence to artificial intelligence. Are these good or bad? The answer lies on how we use this new technology. Pwedeng magamit sa masama. It can be used for good and bad. Hindi naman ibig sabihin ni Jesus, kakalimutan natin ang lahat ng luma o ng nakasanayan natin. There's a lot of wisdom enshrined in the knowledge of the past that we need to honor, and at the same time, we need to embrace new development and use them for good. Itong hamon sa atin, lahat to discern what we need to embrace in the present and what to hold on from the past. At gusto ko i-spiritualize itong sinabi ni Jesus kanina, no? Tungkol sa wineskin and tungkol sa wine and wineskins. Yung dating sa akin ng wineskin ay yung puso. Kasi ngayon naman mahal ang puso ni Jesus.
no? Yung heart. And the revelation of God is giving to us, to me. Alam niyo po sa tuwing nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng Ebanghelyo, the Lord is revealing something new. Lagi. Sa pagdadasal natin, may binibigay sa atin. Sana laging bago ang wineskin ng puso natin so that we can take things that God is revealing to us para makatubong tayo ayon sa kagustuhan mo. Kasi kapag lagi tayong doon sa ating pananaw na hindi na mapasok ng Diyos, ay hindi na niya tayo magagamit kasi lagi na lang tayo ang nasusunod. Kasi hindi na papasok ng Diyos ang ating pag-iisip at ang puso natin. Kaya sana, kapag tayo nagdadasal at nagsisimba, we pray that we have a new wineskin sa puso at isip natin upang ang mabago na marinig natin ay magamit natin. Nawa magamit natin ang mga nakasanan natin sa kabubuti ng kapwa at kadadakilan ng Diyos. Bago at luma, we have to discern and use it in the right way. Ang pag-aayuno ay hindi lang sa pagkain. Pinaka-common dahil ang appetite natin. Pero marami tayong dapat i-controlin. Yung sobrang-sobrang pag-Facebook, wala sa oras na, pwede tayong mag-fasting sa mga bagay-bagay na feeling natin labis-labis. Baka sobra-sobra na tayong magmarites. Baka sobra-sobra na tayong na hindi na tayo nagagamit natin in the right way. Kaya ang pag-aayuno ay lagay natin sa tamang pamamaraan for the betterment of the church and the society.